Yung mga dumi na yan. Simula pa yan nung umalis tayo. Good morning po. May batil patong po. Bali, isang batil tsaka kabagan po. All goods mga nilalang. Nandito na tayo ngayon sa Quezon, sa Cagayan Valley. Marami sa mga nilalang na nagme-message at nagko-comment sa atin na wag daw natin palagpasin tong batil patong. So talagang naghanap kami dito sa daan na mabibilhan bago kami makalagpas sa Cagayan Valley. Siguro. Ito po. Kabagan po. Kabagan. Batil. Yan. Thank you po. All goods mga nilalang. Napakarami pala ng ganitong special. Mga solid. Ito yung batil. Ito naman yung kabagan. Tsura pa lang. Napakasarap namin. First time mo rin ba kakain na ito? Hop. You know, sarap. Kailangan makatikim din nito sila kahit tsaka ribis. Swap. Hindi mo pala talaga dapat palagpasin pag nandito ka. Dito mo lang siya makakain ng ano, ng legit, no? Buti na lang din mga nilalang. Nandito pa kami sa Cagayan Valley. All the way na kami ngayon ng Isabela. Nakachempo pa tayo ng ganito. Take out na, hindi na kaya butin. Hindi na, kasi dami. Mula Enrile Cagayan, pababa na kami ngayon at sa kanang bahagi naman tayo ng mapadadaan. Didiretsuhin na namin to hanggang sa Aurora. Wala na kasing magandang spot dito na pwede natin puntahan na swak sa pagbaban life natin. Anyways, tatagusin natin ang daan ng Sierra Madre papunta sa Dinadjawan. Mahaba-habang biyahe to. Excited na kami dahil panigurado masayang adventure na naman ang nag-aantay sa atin. Tapo, Nay. Excuse po. Nay, tanong ko lang, may paliguan ba ditong ilog? Talagang wala. Nasa kalagitnaan na kasi kami ng biyahe na medyo mainit na. Kaya naghahanap ako ngayon ng ilog na pwede nating mapaglanguyan. Mula dito sa Madela, Quirino, ay matatanaw na natin ang bulubundukin ng Sierra Madre. Sarap sa mata, panigurado pagpasok natin sa mga bundok na ito ay may mga magagandang tanawin at yaman ng bundok na to ang nag-aantay pa sa atin. All goods mga nilalang. Hinintuan namin tong tulay dito. Ganda kasi ng ilog. Halos paahan na rin to ng Sierra Madre. Hindi pa tayo nakakarating. Pinakitaan na tayo ng mga ganitong spot. Kasama namin sila Kai tsaka si Peace. At maliligo muna kami dito. May tao. Saan kaya ang babaan? Ay dito. Doon yung babaan. Sa ilog. Kuya, makikiligo lang po ah. Wow. Pwede pala sa homie dito, mga kadaan. Lima Diyan ka po ko. May crab oh. Oo nga no. Madi. Wala. Solid ng view, man.
Ganito yung isa sa pinakamaganda dito sa mga probinsya. Yung mga tulay kasi dito, yung mga ilog, mga malilinaw yung tubig at malilinis. Kaya naman yung mga ganito pagkakataon is hindi namin pinapalagpas yun. Pinapaliguan muna ni Johan, si Kai, tsaka si Peace. Dahil after kasi neto ay dagat naman tayo. Ito yun? Okay, sige. Thank you. Ito yung bridge ang tawag dito, mga nilalang. Napaka-solid ng view. Sa pagdaan natin dito sa Sierra Madre, ngayon ko lang nalaman na ang mga nakatira pala dito is mga Aita. Grabe, sobrang simple ng buhay nila dito. Isa sa pangarap ko ang makapunta dito sa Sierra Madre, hindi lang dahil sa ganda ng lugar na to, kundi makapagpasalamat at makapagbigay pugay ng personal sa mga nagawa nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Sierra Madre ang matibay na kalasag o shield ng Luzon laban sa mga unos at bagyo na dadaan dito. Kaya naman nang dumaan na kami malapit dito sa dagat, kitang-kita ko ang matinding pinsalang iniwan ng mga bagyong dumaan nitong mga nakaraang buwan. Nalulungkot ako dahil sa nakita ko, pero naniniwala ako na maibabalik ng Sierra Madre ang ganda at tibay niya sa sarili niyang paraan. Kasi nga 'di ba, nature heals everything. At naniniwala ako doon. Ganda ng view niya dyan ah. May umiiyak yung isa na iiwan. Tara, Peace. Malamig? Malamig? Wow! Taas ng alon. Hey! Ito yung Sierra Madre oh. Hey! Woo! Tubig alat! Boom! Solid, man! Huwag mo lang tatangkain, lumayo dahil sigurado lalamunin ka ng alon. Hindi kasi pwede si Kai dahil sigurado ako pupunta yan doon. Baka di na siya makabalik kaya di na namin sinama. Good morning sa inyo mga nilalang. Sobrang lakas pa rin ng alon. Titimpla na kami ngayon ng kape. Sarap naman yung tulog namin. Good morning. Good morning. Ano kayo? Good morning.
Grabe din yung pinsala na ginawa ng mga dumaang bagyo, men. Sa litrato, simula dito hanggang doon, pababang buhangin yan. Pero dahil nga halos 5 bagyo ang dumaan dito, inisira ito. But anyways, gawa naman ng kalikasan yun at wala tayong magagawa doon. Dito na nagumpisa na mapansin ko si Peace. Ikalawang araw namin dito sa Dinadjawan. Nang dumumi siya na may kasamang dugo, hindi ko nakikitang may masama siya nararamdaman dito dahil sobrang sigla at lakas pa niya. Nanood ka rin? What you saying? Nanood ka, TV? Just an you expression, it means that you're very brave. Yeah. Naubusan na tayo ng butane kaya dito na kami nagsaing. Buti ay may mga kahoy tayong nakuha dito, mga pera-peraso na inanod. At ito 5 piso. Alain mo yun, naghahanap ka lang ng kahoy, nakapulot ka pa ng 5 piso. Ang totoo niyan, masarap naman talaga magluto sa kahoy. Pero minsan, kung gusto mo magpadali, kailangan natin gumamit ng butane. Anyways, ngayon is no choice tayo, kaya magkakahoy tayo. Ganda ng view, men. Yan ang mga memories na hindi matutumbasan kahit anumang bagay. Papakulo lang tayo ng talong at totortahin natin. At piprituin din natin yung dried fish na binigay din sa atin nung nasa Enrile pa tayo. Ang galing lang din dahil hindi na kami bumili ng makakain namin dahil sa mga binigay ni Ate Bebe doon sa Enrile. Nakatipid tayo sa part na yon na imbis pambili natin ng pagkain, panggasolina na lang natin para mas malayo pa ang ating mapuntahan. All goods mga nilalang, luto na tong ating ulam na talaga naman nakakatakam at bagay na bagay dito sa spot natin. Sasamahan mo pa na masarap na sausawan at malamig na Sprite. Crunchy ito. Napakasarap. Iba na talaga ang pakaramdam ko kay Peace dito. Alam ko may masakit sa kanya, hindi niya lang alam paano ito papakita. Wala dito sa Dinadjawan, nagpasya na ako na dalhin siya sa veterinary, kaso ay walang available na laboratory dito. Kaya naman nagpasya na kami na dumiretso na ng Maynila para doon na siya ipatingin. Pagdating namin sa bahay, saktong nasira si Homie, ang ating camper van. Wala na tayong service na magagamit para dalhin pa si Peace sa veterinaryo. Sa mga pakaramdam mo? Nangihina ang tiyalalab ko ngayon, ha?
Medyo mabigat na ang mga isipin ko dito. Dinala ko si Peace sa veterinaryo at chinek up. Unti-unti nang tumatamlay at nawawalan na ng gana si Peace kumain. Ang unang araw namin sa vet ay hindi pa siya kinonfine. Bumalik kami kinabukasan at doon na siya tinest ng parbo. Tiis lang nakagagaling ka na. Tataga mo, lalakasan mo ha. Kaya mo yan. At gumuho ang mundo ko na unti-unti ko nakita ang test kit na nag-positive. Peace. Kayanin mo ha. Dito ko muna ha. Stay ka lang dyan ha. Sino daw na dyan? Kayanin mo na. Please. Pagaling ka na ha. Come dito. Come na. Come na kay daddy. Pagaling na yan ha. Please. Yung buntot niya nagwiwigil. Ano, pampers pala siya. Dito ka mo. Palakas lang ikaw ha. Dito na. Come na dito. Wow. Naramdam ko din ang lungkot ni Kai nung hindi na niya nakikita si Peace. Ilang araw na din kasi nakakonfine si Peace sa vet. Si Kai ay isang parvo survivor din, kaya malakas ang paniniwala ko nakakayanin to ni Peace. Sa ilang araw na nakakonfine dito si Peace, napansin ko na mas nalulungkot siya at nanghihina kapag hindi niya kami nakikita. Kaya kapag dumadating kami, ay mas lalo siyang sumisigla. Medyo malakas na siya dito, kaya inuwi na namin si Peace. Uuwi na kami, doon siya magpapagaling sa bahay. Pag uwi sa bahay, kita ko na masigla na ulit siya at kahit papano ay naglalakad-lakad na. Gusto niya laruin si kuya niya. Kuya Kai niya nasa labas kasi. Gusto niya nang laruin kasi hindi pa pwede. Papagaling pa siya. 2 araw, maganda na ang lagay niya dito kumpara sa una. Peace. Ayun si Kuya Kai mo. Ayun parvo survivor yan. Nag-aantay lang sa'yo. Baka daw maglaro na kayo. Peace. Peace. 15 minutes lang ang pagitan nitong video nang bigla na lang siya ng hina. Kaya mo yan ha. Kaya yan. Lalagyan, di ba? Dito lang si daddy. Paano maganda, daddy? Paano mo na po? Salamat! Lalo si Peace na. Iniwan tayo ni Peace eh. Tayo na lang eh. Now that they have crossed the rainbow bridge, I ask you to fold their spirit in your gentle embrace. May their soul run free in the fields of Welcome home. Love Love you. you, nak. Si Peace yan pa. Peace yan, nak. Yun o.
nawala man sa amin si Peace na maaga, ay hindi siya nawala sa puso at isip namin. Fully vaccinated si Peace. Malakas ang pangangatawan at kita nyo naman yon sa mga adventure natin. Hindi man namin natapos ang paglibot sa Pilipinas kasama siya. Sa susunod na biyahe, alam ko nandito siya at ramdam ko yon kapag ka nasa loob ako ni homie. Paalam anak, hanggang sa muli. Salamat at nagkaroon ako ng lakas ng loob para ibahagi sa inyo itong kwento ng huling biyahe ni Peace. Welcome sa bahay mo. Sa bahay mo. Yan. Ready ka na ba? Sa isang buhay na nakakapagod pero masaya?